Ayan, good morning, Bliss Friday! Ngayon magluluto ako ng pusit na napakalaki. Alam nyo guys, laking-laki itong pusit na to. May 1 kilo to guys. O, ayan o. Tingnan nyo naman guys kung gaano kalaki yan. May 1 kilo talaga yan. O. Hindi ko alam kung anong luto dyan. Pero lulutuin ko yan. Ang kalahati niya na i-adobo ko. Ang kalahati ay aking ipiprito. Kasi magmumukbang kami ni Evelyn ngayon. O diba? Ang laki naman talaga guys. Alam nyo guys, hindi ko yan binili. Bigay lang yan ng kaibigan ko. Kasi yung kaibigan ko guys, pag nagbibigay siya, sobrang dami. Yung asawa niya kasi dito sa Taiwan ay seaman. Mangingisda ng Taiwan. So pag nagbibigay siya, ay, sa kanya, collar. Kaya sinishare din niya yung mga binibigay sa kanya ng asawa niya. Pinapadala sa 7-Eleven. Nasa Kaos yung asawa niya, Kaos yung nandito lang kami sa Taoyuan. Ayan. Tapos ito, nag-ready na din ako ng tilapia. Yan ay para sa mga boss ko mamayang gabi. Ayan, marami akong gagawin ngayong araw na to. Ay, papakita ko sa inyo, lulutuin ko. At syempre, ayan o, yung green vegetable namin sa gabi. At upo. Kala nyo pang mahirap lang, ang upo no. Dito sa Taiwan talagang gustong-gusto nila yung upo. Tapos ito, litos. Ayan, kakainin ko sariwa yan. At syempre, mag-i-steam ako ng talbos kamote para sa tanghalian ko. Ayan. Si Bali, hindi ko makain ng talbos kamote. Ako lang. So, ayan na nga guys. Hinugasan ko to. Alam nyo guys, babalatan ko yung yung ipiprito ko, babalatan ko. Pero yung aadobohin ko, hindi ko na babalatan yan. Okay, let's go guys. Umpisahan ko na ang paglilinis ng aking pusit. Tingnan nyo guys, tinanggal ko yung laman loob ng pusit. Ayan, ang laki ng laman loob. Pero hindi ako kasi pag malaki na, ayoko na ng yung maitim. Actually guys, masarap yung yung itim na yan na dugo. Itim ng pusit. Kaso mo ayaw kong kumain ng itim na pusit. Kaya tinanggal ko lahat yan. Ayan yung laman loob ng pusit, tinanggal ko na. Tapos tinanggalan ko na rin siya ng tinanggalan ko na rin siya ng ngipin. Ayan, ang laki talaga ng ngipin niya guys. Tinanggal ko. Saan na? Eto, ang laki ng ngipin niya guys, oh. Yan, oh. Oh, laki ng ngipin, oh. Laki. Grabe. So, ayan, oh. Babalatan ko pa yan, guys, para maputi. Ganyan, babalatan ko talaga yan. Nalinis ko na, guys. Ito yung gagawin kong calamares. Ayan, gagawin ko yan. Ipiprito ko yan. O, diba? Yan ang ipiprito ko. Nilinis ko, maputing-maputi na yan. At ito naman yung hindi ko tinanggalan ng balat. Ayan. Adobohin ko ito, guys. O, diba? Alam nyo, guys, naalala ko yung nabubuhay pa yung namatay kong asawa. Magaling magluto yun. Kasi yun ay yung pinakang manager siya ng malaking malaking mga bangka ng mga panghuli ng mga isda. Kaya sagana kami dun sa ulam. Siya ang tagaluto talaga nung araw, nung buhay pa siya. Tapos guys, alam nyo guys, ang sarap niyang magluto ng pusit. Lalagyan niya ng tamis, asukal. Hindi ko nagaya yung pagluluto nung namatay kong asawa na yun. Pero siya talaga yung the best na tatay ng mga bata. Kaya yun na yung pinakamagandang happy ever mo. Yun, pinakamasayang naging ng buhay namin ng aking family kasi super bait sa kanyang anak. At ayun na nga. Ganyan talaga ang buhay. Ang buhay-buhay ay wither-wither laang. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Kaya ayun, nag-iwan naman siya ng kabutihan bago siya lumisan sa mundong ibabaw. So sana kasama na siya ni Lord sa heaven, o ganun yun. Nako, huwag kayong matakot kung tayo mamatay dahil lahat tayo mamamatay. Una-una nga lang guys. So ayan na nga guys, ba't napasama yun doon sa aking pagbablog ay nabanggit ko lang kasi paborito niya kasi lutuin itong pusit nung araw. Alam nyo guys, nung araw hindi kami bumibili ng mga isda talaga, sobra. Pag nagdadala ng
dumadaang yung mga bangka na panghuli ng isda. Punong-puno ang aming rep, 2 rep namin nung araw. Tapos siya, sagana-sagana kami nung araw. Agoy. Mananatiling alaala na lang yung guys. Okay, pagpapatuloy ko na lang itong vlog na ito guys. Baka ako ay maluha. Okay. At ayan nga guys, habang ako nagmamarinate ng aking gagawing calamares, ay aadubuhin ko naman itong pusit. Ayan. Masisiguraduhin kong maanghang yan. 3 sili ang nilagay ko. O, sinong mahilig sa sili? Sabi ko sa inyo guys, ang sili maganda sa katawan. Kumbaga, yung ating mga puso ay gumaganda ang tibok ng puso natin pag tayo ay kumakain ng sili. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro kasi sinasabi sa akin yan ng mga kaibigan ko ng mga Indonesia, yung mga ibang lahi. Maganda daw talaga sa katawan ng sili. Pero hindi naman sobra. Huwag kayong magpapasobra. Kasi ang lahat ng sobra ay nakakasama sa atin. Kaya huwag kayong magpapasobra. Ang lahat ng sobra ay bawal. O, ayan, huhugot na naman. Kaya huwag kayong magpasobra. Okay, tatakipan ko guys yan. Hindi ko tinubigan. Ang magsisilbang luto niyan ay yung kanyang sabaw at saka yung mga ricado. So, takipan natin para maluto. At ayan na guys yung aking pusit na adobo. Ayan. Hiniwa ko lang siya ng maliliit na hiwa. Ayoko kasi ng malalaking hiwa. Para hindi na ako magkakagat-kagat. Sira kasi yung ngipin ko. Delikado na namang masira yung nasa unahan. Naipagawa ko na yung iba. Ngayon, nung nasa unahan naman ang delikadong masira. Kaya kailangan kong hiwain ng maliliit ang aking mga pusit. Ayan o. Luto na siya guys, masarap siya, tapos pakakatihin ko na lang siya guys. O diba, ang bilis lang magluto ng pusit. Alam nyo guys, wag daw masyadong matagal magluto ng pusit, kasi pag matagal magluto ay nakunat. Natutunan ko yun dito sa amo ko. Kaya ang ginagawa nila guys, alam nyo ga, pinapakuluan lang yung mga pusit, tapos luto na kaagad-agad. Tapos sausaw lang sa tuyo at bawang, agoy. Ayan, luto na siya. Ayan guys, pwede na nating hanguin kasi ayaw na Evelyn ng walang pangsabaw. Kaya hindi ko masyadong kakatihin siya. So, ayan. Maraming salamat sa panonood ng pag-aadobo ng pusit. Madali lang palang mag-adobo ng pusit. Ayan. Maraming salamat. At ayan guys, nai-ready ko na rin yung para mamayang gabi. Bago ako magprito ng pusit ko, ay ini-ready ko na itong lulutuin ko mamayang gabi. Ayan yung adobohin kong isda nila, tilapia. Tapos ito guys yung upo, o diba? 1 week na rin dyan sa rep. Dahil nilagyan ko ng asin sa dulo. Ayan, sariwang-sariwa pa siya. O diba? Sabi ko sa inyo, pag pag naglagay kayo ng para tumagal ang buhay ng inyong upo. Putulin nyo yung dulot, lagyan yung asin para mapipreserve talaga yan. O tapos yan yung green na pechay, yung maliit na pechay. Para mamayang gabi yan. So, niready ko lang lahat guys kasi alam nyo na busy ako. Ayoko sabay-sabay kung kailan magluluto ay sa magpiprepare. Kaya i-prepare ko na lahat yan para mamaya dire-diretso luto. At ito nga pala guys, kakainin kong talbos kamote. Iba-blance ko lang yan. Malinis na yan. Tapos syempre itong litos. Dahil may prito ako, kailangan ay may kakainin kaming sariwa na gulay na Evelyn ng litos. So, ayan. Magpiprito na ako ngayon ng puset. So, kailangan ay matapos ko ng maaga. Umpisa na natin ang pagpiprito ng puset. Umpisa na tayong magluto. Ayan nga pala guys, nilagyan ko yun ng itlog. Tsaka yung crispy flour. Naka-ready to cook na yan. Tapos, ayan. Nag-ready din ako ng sibuyas. String onion. Yan. Diba? Tapos, ayan. Magpiprito din tayo niyan, kamote. So, ayan. Umpisa na natin ang pagpiprito ng ating mga lulutuing pang-mukbang. Ayan. Wait for it, guys. Guys, nagluluto muna ako ng sweet potato. Kasi parang ayaw kong kumain ng kanin. So, instead na kanin, sweet potato na lang kakainin ko. So, ayan. Maluluto na yan, guys. Ayaw ko naman ng masyadong crispy. Ayan. Ayan, guys. Nagluluto din ako ng ring onion. Hindi naman yan masyadong marami, guys. Ayan. Sakto lang.
Ayan, ring onion. Ayan, 2 batch lang guys ang niluto ko. Luto na din itong 2 batch. Ayan. So, ahunin ko na yan guys para maluto ko na yung pusit. Ayan. So, ayan na guys yung niluluto kong pusit. Ayan. Madali lang yan guys maluto. Ayan o. Tapos na yung first batch ko. So, ayan, second batch. Hanggang third batch lang yung pagluluto ko na yun, guys. Madali lang lutuin ang pusit, guys, kasi pag tinagalan mo, kukunat ang pusit. Kaya, kailangan madaling-madali lang yung pagluluto talaga ng pusit. Ayan, nilalakas ko yung apoy para bilis lang, no? Bilis lang magluto ng pusit, no? Ayan na guys, oh, yung last batch ng niluluto ko. Ayan, ang dami, oh. Oh, diba? Ang bilis magluto. Ayan, nakakatakot magluto ngayon guys. Sobrang init ang panahon. Nag-iinit yung cellphone ko. Ayan. At ayan na guys, dito na nagtatapos ang aking pagluluto. Ayan guys, yung adobong pusit. Medyo maanghang. White rice ang kakainin namin. Tapos, pritong kamote. Adobong baboy. At saka yung blanch na talbos kamote. Onion rings at calamaris. Ayan yung calamaris. At syempre hindi mawala ang litos. Ayan. So abangan nyo yung second batch, second video ko kasi magbumukbang kami. Ito pang unang video ko lang to. O ayan. Thank you for watching. Ayan. Dami kong naluto. Ayan. Ayan na guys, yung isda kang niluto. Ayan. Alam nyo guys, ang init-init ang panahon talaga. Ayaw kong naiinitan ng cellphone, baka pumutok. Kaya ayan. Pinirito ko nga pala yan guys, bago ko nilagyan ng ricado. Toyo lang at saka oyster sauce at saka alak nilagay ko dyan. Paminta, sukal. Ayan, hindi ko na pinakita sa inyo kasi nga, ang init. Ayan na nga. Pwede na yan. Pwede na. Ayan ang pangalawa. Pangalawa sa kakapunanin namin. Ayan. Upo. Ang laho kay Hibi. Parang ang dilim. Ayan no. Dito lang guys sa Taiwan. Napakasimple lang ng mga lutong ulam. Tingnan mo yan oh. Paminta, asin lang at saka yung kaunting hibi ang ang dahok niya. So, diba? Ang mga mayayaman guys, hindi basta-basta kumakain ng ganyan. Yung amo ko kasi guys, laking mahirap sila. Kaya mga pagkain dito ay puro katipiran. Saka yung amo ko guys, Chinese ang ama. Chinese ang ama, ang ina ay Taiwanese. Pero maagang namatay yung kanilang ama. Kaya, tapos ito naman yung kanilang inaalagaan ko. Ayan, sana humaba pang buhay ng alaga ko. Ano, diba? Yan, maluluto na agad dyan. Pero tatakipan ko, guys. Eto na ang last na lulutuin ko, guys. Ang xiao pai chai. Ibig sabihin ng xiao pai chai, maliit na pichay. Diba? Kita-kita mo naman na maliit siya. Mapino na pichay. Kaya tawag dito sa Taiwan ay xiao pai chai. Tatakipan ko muna yan guys para malutong-lutong-luto. Yan na yung last kong lulutuin at makakapahinga na din ako. Agoy. At ito na guys yung aming panghapunan ngayon. Ayan ang upo, pai chai, ang isda, ang karne, tapos ang brown rice. Kanina tanghali, ang kinain namin ay yung una kong niluto. Kami dalawa lang ni Evelyn kumain nun. Saka mga pusit. Pero, dami-dami pa naming tira. Kaya hanggang bukas pa yun. Pero, bibigyan ko din sila ng mga niluto ko kanina tanghali. Pero, pakita ko lang sa iyo yung niluto ko ngayong hapon. Para, ayan. Isasama ko sa vlog. Ang dami kong niluto guys. Ano? Grabe. O, ayan. Ang Taiwan OFW na madiskarte. Ayan.
Sana may natutunan kayo sa akin paulit-ulit na pagluluto, di ba? Para sa mga baguhang OFW lang ito, hindi lang kayo caretaker, caregiver dito sa Taiwan, kayo ay all around. Ayan, maraming salamat sa panonood. Love you all.